The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you, and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you: love one another." The Gospel of the Lord. Paano ka nga ba magmahal? Ikaw ba ay nagmamahal ayon sa iyong kagustuhan lamang o ayon sa iyong pamamaraan? O ikaw ay nagmamahal ayon sa pamamaraan ni Jesus? A blessed Sunday po para sa ating lahat. And welcome to our Sunday Gospel Reflection. Father Xavier Valbuena po para sa dasal at pagninilay. At alam niyo po, napakaganda ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito, the 6th Sunday of the season of Easter. At ang utos ni Jesus ay napaka-specific, napaka-klaro. Hindi niya inuutos, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo, bahala na kayo kung paano. Hindi, it's very specific. Because the command of Jesus is that we love one another as He loves us. Ibig sabihin, ang batayan, ang sukatan ng tunay na pagmamahal sa ibang tao ay ang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Ibig sabihin, mahalin natin ang isa't isa katulad ng pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin. Gagamit po tayo ng napaka-specific na mga examples. Like for example, ang mga mag-asawa, nagmamahalan sila, yes. Pero ang tanong ultimately is, yung mga mag-asawa ba, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanila, pagmamahal ni Jesus sa kanila, or yung pagmamahal ba ng mga magulang sa kanilang anak ay katulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanila, or ang pagmamahalan ba natin na magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakatrabaho ay katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Because at the end of the day, meron kasi tayong sariling paraan ng pagmamahal. At ang pwedeng mangyari dyan is that I love you the way I want to. Na mamahalin kita ayon sa gusto kong paraan. Kung paano ko ipadama yung pagmamahal ko sa iyo. Kumbaga, ang basehan ay ako. Ako ang magdedesisyon kung paano kita mamahalin. And that can happen to so many of us or all of us na sasabihin natin sa sarili natin, mamahalin ko lang ang ibang tao ayon sa gusto ko or sa pamamaraan na gusto ko. Na magmamahalan tayo, mag-iibigan tayo ayon sa gusto lang nating paraan. Pero hindi naman po yan ang utos ni Jesus eh. Ang pagmamahal natin sa isa't isa, pagmamahal natin sa iba, the basis, the pattern of love is how Jesus loves each one of us. Kaya ang magandang tanong na tatanungin natin is,
Paano ba nga tayo minamahal ni Jesus? Ano ba yung pamamaraan ng pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin? Because yun din ang paraan kung paano natin mamahalin ang isa't isa, hindi po ba? At ang sagot ay matatagpuan din natin sa ating ebanghelyo. Una sa lahat, sabi doon is, no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Anong ibig sabihin nito? Yung pagmamahal ni Jesus is manifested in sacrificial giving. Hindi lang pagbibigay, kundi pagbibigay na may sakripisyo. Kaya nga sabi niya doon, yung pinakadakilang pag-ibig ay yung isasakripisyo mo yung sarili mong buhay at ibibigay mo sa iyong iniibig o minamahal. Because that's the way God loves us. Kaya nga si Jesus, paano niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin? Hindi lang sa mga pang-araw-araw na biyayang binibigay niya sa atin, but ultimately, nung inialay niya ang kanyang sariling buhay, isinakripisyo niya at inialay niya, ibinigay niya sa atin sa krus. Kaya yun din sana ang basis. Yun din sana ang pattern ng pagmamahalan natin sa isa't isa. So, ibig sabihin, in a family, yung mag-asawa, yung magulang sa anak or anak sa magulang, ang pinakadakilang paraan ng pagmamahal is when parents give their whole life to their children, hindi po ba? Na iaalay, ibibigay nila ang lahat-lahat ng kanilang sarili, buong buhay nila, ibibigay nila sa kanilang mga anak. At ganyan din sa mga mag-asawa na magsasakripisyo sila, ibibigay nila ang lahat alang-alang sa kanilang minamahal. Because the test to true love is not simply giving, but it is giving coupled with sacrifice. Pagmamahal na punong-puno ng sakripisyo. Pangalawang paraan doon na sinasabi ni Jesus is, yung pagmamahal ni Jesus is remaining in Him and He remaining in us. Pananatili. Anong ibig sabihin nito? It is actually faithfulness. Katapatan. Pero ano nga ba ibig sabihin ng katapatan or faithful love? It is actually single-minded love. Iisa lang. So, ibig sabihin, kung minamahal mo ang Diyos, siya lang. Kung minamahal mo yung asawa mo, siya lang. Kung minamahal mo yung anak mo, siya lang. And you exert effort to remain faithful, to love them with a single-minded devotion and commitment for your beloved. Hindi ba ganyan din ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Single-minded and a faithful love. Kaya nga if you read the scriptures, you will simply read how God has been so faithful in loving us. Na kahit napakaraming beses na nagkakamali tayo, nadadapa tayo, tumatalikod tayo sa Kanya, isa ang napaka-constant, and that is, whatever happens, God will remain faithful in His love for us. Kaya ganyan din ang paanyaya sa atin, na kahit anong mangyari, we will remain faithful to our love for our brothers and sisters, sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi yan nawawala, hindi yan parang kabote na lulubog, lilitaw yan. Hindi, it's very faithful, single-minded devotion. Ang ibig sabihin po niyan, if we are faithful to our love for one another, mananatili yan. Whatever happens, mananatili yan. Hindi lang sa panahon ng saya, hindi lang sa panahon ng tagumpay. Kahit sa panahon ng hirap, pagsubok, problema, kalungkutan, mananatili yung pagmamahal natin sa isa't isa. That is faithful love. Na kahit anong mangyari,
mananatili ang iyong pagmamahal. Yan ang pagmamahal ni Jesus sa atin, at yan din sana ang pagmamahal natin sa isa't isa. Because the commandment of Jesus, love one another as I have loved you. Kaya mga minamahal kong kapatid, dalawang katanungan din po sa ating reflection. Unang-una is, sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa, handa ka rin ba hindi lang magbigay, kundi magsakripisyo sa iyong pagbibigay? Are you willing to give coupled with sacrifice as a manifestation of your love for others? Pangalawa is, tapat ba ang iyong pagmamahal? Ibig sabihin, nagmamahal ka lang ba pag masaya ka? Nagmamahal ka lang ba kung okay ang lahat, wala kayong problema? O nagmamahal ka kahit anong mangyari? Muli po, Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay. And keep supporting our YouTube channel. And share our videos to your family and friends. And together, we inspire. God bless us all and keep safe always.